Ayan! O, di ba? Umaalog-alog talaga. Parang wala naman siguro sawa dito, ano? Ayan. Okay, meron tayong 3 questions. Ayan. Si Melba, sabi niya, Tita El, what to do? Paano po ba pakisamahan ng mama ng jowa ko? Ayaw po niyang makipagrelasyon ang anak niya. Ha? Grabe, bakit ilang taon na ba tong jowa mo? Baka naman kasi grade 2 pa lang to. Ang tanong kasi muna, Melba, ilang taon na kayong dalawa? Baka naman kasi nakikita ni Mudra na hindi pa kayo nasa tamang edad para maging mag-boyfriend-girlfriend. Siguro kung mga medyo teenagers pa kayo, naiintindihan ko kung bakit nagpipigil pa si Mudra sa kanyang anak. Pero considering lalaki yung anak ha, MB, mama's boy, ganun. Mudra's boylet, ganun. Paano mo papakisamahan? Kailangan ba? Ang tanong is, kailangan ba? I'm not saying this na pabastos ha, pero kailangan ba talaga na pakisamahan mo ang nanay ng jowa mo? Jowa mo pa lang naman kasi yan. Okay, first impression maybe she doesn't like you. Or baka talagang ayaw niya munang makipagrelasyon ang anak niya sa kahit na kanino. Wag mong pepersonalin na sa'yo lang, 'di ba? Baka naman kasi in general ayaw pa muna niyang magka-jowa ang anak niya kasi maraming reasons. Kung bata pa kayo, baka masira ang pag-aaral, baka mag-raging ang hormones at alam mo na kung anong mangyayari. Oh, hindi ba? Baka mamaya sabi pumapasok sa school, sa iba pala pumasok. Oh, hindi ba? Oh, tapos yun na. Pagka-deposit, 9 months, may baby na. O, so paano nga naman kayo? Baka nga kasi bata pa kayo, kaya ayaw pa ni mother. O, hindi ba? Marami kasing mga factors kung bakit ayaw ng nanay na magjowa muna ang kanilang mga anak. And maybe that is one. O, hindi ba? Ha? Paano mo mapapakisamahan? Kung gusto mo talaga, try mong ipagluto siya. O, hindi ba? Ipakita mo sa jowa ng nanay mo na responsible ka, that you are a good influence sa anak niya at hindi bad influence. Baka sakali mawin mo ang heart ni Mudra. Okay, Melba? Sana nasagot ang iyong shout-out note. Okay, next. Sabi ni Cheska ng San Pedro, Tita El, true love po ba masasabi na ako lang nagbibigay lahat when it comes to financial efforts, kada monthsary and anniversary, mga pag-gifts and surprises? Di po kasi siya showy sa aming dalawa, pero 5 years namin, di pa siya nagbibigay sa akin ng gift. True love po ba na masasabi yon? Cheska, ang tawag doon ay kasyuhan. Sorry na te, pero yun talaga ang tawag doon habang medyo napapa-cross-leg si tita dito. Ang tawag doon ay alam mo ang tawag doon, ikaw lang ang in love sa kanya, one way lang tong love na to. Kasi it doesn't have to be expensive. That gift, alam mo yun, it doesn't have to be expensive. Kahit nga mag-drawing na lang siya sa papel tapos sakalagay happy monthsary, happy anniversary, o yung simpleng candy lang na 2 piso. Happy monthsary tapos kiss, tapos na. O pumitas na lang siya ng santan sa garden ng iba, 'di ba? O happy monthsary, happy anniversary, it doesn't have to be expensive. Cheska, baka naman ikaw ay nabubulagan lamang. Mare, gumising ka! Huy! Gusto ko happy ka. Oh, gusto ko happy ka, pero sa hindi ganitong paraan. Does this make you happy? If yes, then why are you writing me? You're worried. Oh, no. Naku, wag mo nang dagdagan yung mga kulubot mo sa noo, ha? Siguro kung 5 taon na kayo, mag-isip ka na kung bakit ganyan. Baka naman one way lang ang pag-ibig. Kahit pa hindi siya showy, parang may mali eh. May mali. 'Di ba? Siguro panahon na para mag-imbestiga ka rin. 'Di ba? Mag-imbestiga ka rin kasi baka mamaya take lang siya ng take, ikaw give ng give, pero mas generous pala siya sa iba.
alam mo yun, parang ayokong maaning ka pero baka naman may something pa. Kaya mas maganda siguro, imbestigahan mo. Or, hiwalayan mo na, te. Ano ba yan? 5 taon na. For ikaw ang give. Bigyan mo rin siya ng breakup. Oh, hindi ba? Next, Tanong Bayong. Sabi, next shoutout note mula sa Tanong Bayong. Naguluhan na si tita. Ang sabi, si Cindy ng Negros Occidental. Sabi niya, Tita El, what to do? Meron po akong friend na gustong gusto ko at alam kong gusto niya rin ako. Pero isa sa amin, parang atras-abante magtapat. Ako ba dapat mauna? Natatakot din ako na baka mamaya maling akala. Sabi ni Cindy ng Negros Occidental. Grabe, Cindy. Alam mo yung kanta ni Regine Velasquez? Regine! Woo! Alam mo yung urong sulong? Patugtog mo yun sa kanya. Baka sakaling matauhan siya. 'Di ba? But, as a dalagang Pilipina, and as a dalagang sweet girl only, wag na wag mong ilahad ang iyong feelings. Cause, I don't know kung mag-a-agree si Tito Eder at si Tito Fredly na nagbabiyahe pa rin, pabalik ng opisina ngayon. Pero kasi, minsan, ego ng lalaki. Alam niyo yun, parang sobra silang natutuwa. Ay, may gusto rin pala siya sa akin. Ay, like niya ako sobra. Mas like siguro niya ako kaysa sa like ko siya. 'Di ba? Wag mo na lang, hayaan mo siya magantay. Hayaan mo siyang gumawa ng first move. Wag ikaw yung gagawa ng first move. Okay? Ayan na, pakinggan mo kahit ilang lines lang. Parinig mo sa kanya to. Ayos na ba tayo? Di ba, Cindy? Minsan talaga may mga natututunan tayo sa mga lyrics ng kanta ng mga icons natin. Kaya, vote the vibe and be the vibe. Di ba? Cindy ng Negros Occidental, wag mo nang ilahad ang feelings mo, antayin mo na lang siya. The best that you can do, patugtugin mo yung urong sulong ni Regine Velasquez sa kanya. Gusto mo, ikaw na lang din ang kumanta para masaya. Diba? Okay, so yun na po ang ating shoutout notes. Sana kahit papano naliwanagan, kahit minsan ang labo kong magpaliwanag. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. Like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast. Dito tayo sa